Ngayon po ay Saturday ng ikatlong linggo ng karaniwang panahon. At ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo, kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang sumabay sa kanila. Inabot sila ng malakas na unos, kaya't ang bangkang sinasakyan nila'y hinampas ng malalaking alon. Ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka. Nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad. Guro, sabi nila, wala ba naman sa inyo kahit mapahamak tayo? Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil. At sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at ng gilalas. Wika nila sa isa't isa. Sino kaya ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Natutulog ba ang Diyos? Ayon po sa isang Pilipinong kanta na nagpapahayag ng insecurity, depression, o kalungkutan sa mga panahon na hindi po nararamdaman ng Diyos, na parang wala ang Diyos sa gitna ng mga trahedya at pagsubok sa buhay. Normal po sa atin ang maghahangad ng maximum protection, full attention, well-being at kapayapaan mula sa mapagmahal na Diyos. Bakit po hinahayaan ng maawaing Panginoon na makaranas tayo ng pagsubok at paghihirap sa buhay? Ito ang tanong ng karamihan mula pa noon at nananatili sa ating isipan hanggang tayo mismo ay makaranas ng paghihirap at humaharap sa katotohanan at makikita natin sa ating mga mata ang katotohanan ng kamatayan sa pamamagitan ng tsunami, bagyo, unos, baha, trahedya, gutom, magulong politika, pagpapapatay ng mga tao, pag-aatake ng terorista, pagkasira ng ugnayan at paghihiwalay ng pamilya, pagkawala ng mahal sa buhay, aksidente, sakit o karamdaman at marami pang iba. At gusto nating magtanong na kung nautusan at napahinto ni Jesus ang unos at napatahimik ang tubig sa lawa ng Galilea, 2,000 taon na ang nakalipas, bakit po hindi siya nag-i-intervene sa kasalukuyan na talagang mayayanig ang ating pananampalataya, mawawalan tayo ng tiwala at sumasama ang ating loob? Kung basahin, pakinggan at intindihin natin ang kwento ng mabuting balita na isang kwento ng pagpapatigil ni Jesus ng unos, pagpapatahimik ng tubig sa lawa ng Galilea lamang, na ang kahulugan ng kwentong ito. Ang ibig sabihin, kung si Jesus ay nasa ating buhay, ang lahat ng unos at bagyo ng buhay ay hihinto at tatahimik. Na kung si Jesus ay kapiling natin sa ating buhay, ang pinaka nakakatakot na trahedya ay nawawala at naging payapa. At tinitiyak ni Jesus sa atin ang kanyang pananatili. Narito ako, nandoon ako, at darating ako. Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya? Kaya may kagalakan at pagpapasalamat ba nating kinikilala ang pananatili o presensya ni Jesus sa ating puso, sa ating pamilya, sa ating lipunan, sa ating simbahan at sa ating mundo? Maaring hindi po natin lubos na maintindihan kung bakit tayo nakakaranas ng kasamaan at paghihirap at bakit dumarating sa ating buhay ang unos at bagyo. Ngunit ang ating awareness ng pananatili at presensya ng ating Panginoon nagbibigay sa atin ng kapayapaan, pag-asa at lakas na harapin at lampasan ang anumang bagyo at unos na dumarating sa ating buhay. At ayon nga sa lyrics ng kanta, huwag mong akalain na tutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay may halaga sa Kanya. Kaya kung tahimik ang Diyos sa gitna ng trahedya at pagsubok sa buhay, hindi lamang ito dahil sinusubukan niya ang ating tiwala sa Kanya, kundi ito din ay pagpapahayag ng Kanyang pagtitiwala sa atin na kaya natin ito. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. For
protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. May their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.